President Bongbong Marcos approves a recommendation of the Socio-Economic Planning Board to extend tariff cuts on some key agricultural products. Tariffs on rice, pork, and corn will remain low until the end of 2024. President Marcos says this will keep prices affordable despite the El Nino phenomenon and the African swine fever. The tariff cuts were already extended this year, and farmers argue this is hurting their livelihoods. We now get the insights of Farmers Group Sinag with Executive Director Jason Cainglet. Sir Jason, maraming salamat po for joining us. Sang-ayon ba kayo sa extension nito mga tariff cuts hanggang the end of 2024? Hindi po kami sang-ayon. It's very unfortunate na na-extend ang tariff. Sabi nga nyo sa report kanina, yung manok ay 220, yung baboy ay 370, 360. Pero pag tinignan nyo sa farm gate, yung manok is selling at only 90 pesos sa farm gate, which is almost cost of production. Sa baboy po, ang farm gate ngayon is 150 to 170, tapos ang retail is 370. Kaya napakalaki po ng disparity. It's unfortunate na yung NEDA, the economic team, are just looking at the retail prices. They're not looking at the farm gate at yung cost of production ng ating mga local producers. It's been running for the past 3 years po, Sir Rico. Despite yung lower tariff for the past 3 years, hindi po bumaba ang presyo. Oo. Sa pork po, for example, when the tariff of pork was reduced noong 2021, ang pork prices was only 230 to 240 per kilo. Now it's 370 sa report nyo nga. Yung rice po natin, it started at 38 to 42 pesos only. Regular tsaka well-built. Ngayon po, 54, 50, Right. 52. So Sir Jason, ang sinasabi nyo, sa papel lang ang pagbagsak ng taripa. Pero when it comes to practice, when it comes to action, hindi bumababa, kundi tumataas ang mga presyo. Tama po yun. Yung very basis po of the executive order was para bumaba raw ang presyo. Pero it never happened for the past 3 years and it will never happen again next year. Kasi nga po, hindi naman sa production side ang problem. Ang ating pong problem talaga ay yung disparity between farm gate and retail. Dapat po yun sana ang kinonsentrate ng ating government agencies. Alam naman nila kung sino yung mga biyahero, sino yung mga traders, sino yung mga importers. It is very unfortunate na for 4 straight years, yung local producers po pinipenalize and then nare-reward ang mga importers and traders. Pero sinasabi po ng ating presidente na ang nagdesisyon dito ang NEDA are our top economic managers. Bakit hindi nila masabi yung diferensya between retail and farm gate kung sila yung ating mga top economic managers? Tingin po namin, the same explanation last year and even 2 years ago, naghahanap sila ng scapegoat. Unfortunately, ang scapegoat nila sa mataas na presyo, sa inflation, has always been the local producer. It's very unfortunate. Nag-hearing po kami sa Tariff Commission. We've been asking them, provide us data, provide us your records. Kasi kami, very clear po, from 2021 hanggang 2024, next week na yon, talagang binigay namin sa kanila ang data, hindi po nakinabang ang producer, hindi po nakinabang ang consumer, at talo po ang gobyerno because of organ revenues. Imagine, you're losing 28 to 30 billion to 35 billion a year by reducing tariffs. So even yung hirap na hirap tayo sa cash, hirap na hirap ang gobyerno to entice investors, pero yung mismo pagbaba po ng taripa, ang isa pong casualty dyan, yung lost revenues po ng ating pamahalaan. At hindi lang ang SINAC, no? Sinasabi rin ng Federation of Free Farmers, ang chairman dito, si Leonardo Montemayor, na dati ring Agriculture Secretary, ay hindi makakatulong sa mga magsasaka itong pagbagsak ng taripa kasi dito pumapasok ang mga cheap imports at hindi ito nakakatulong sa produksyon ng mga magsasaka. Opo, kasi this will further discourage farmers. Yung kinakatakot natin, baka ang farmers magsawa na nalagay sila yung scapegoat. Dumating yung panahon, they stop farming, yung ating mga backyard hog raisers would stop raising pigs, yung mga magmamanok would stop raising chicken. Yun po ang kinakatakot natin, saan tayo pupulutin. Kasi dati sabi nila, because of COVID, yung first time na
tariff reduction. Naging ASF, even flu, ngayon naman because of El Nino. But the problem is, it is a global phenomenon po ang lahat ng ito. Why are other countries coping? Like Thailand or Vietnam or Cambodia? Bakit tayo laging ang sinisisi producers? Countries like Thailand and Vietnam, walang problema ang producers kahit may El Nino, kahit may La Nina, because may tulong ang gobyerno and they can stand. Ang talaga pong tinatamaan ng El Nino ngayon ay yung mga net importing countries like the Philippines. Talaga pong tatamaan tayo kasi nagmahal talaga sa global markets, wala tayong enough support sa local. Talaga pong nasa kulela tayo. It's really very unfortunate. Dati-rati po, we are way above these countries. So at kung hindi fully enforceable ang bagsak ng taripa, talo, sinabi po ninyo, ang gobyerno sa revenues, no? Almost 35 billion pesos. Ano pong aksyon ang kukunin ng SINAG at ibang mga agricultural groups para pag-usapan ito sa ating presidente na tapusin na itong pagbagsak ng taripa? Next week po, dahil nga lahat nangamba, after po ng New Year, kaharap natin ang bagong secretary ng DA, si Secretary Laurel, sabi niya, mag-usap-usap tayo, what to be our next move. Kasi nga po talagang, in fairness sa ating bagong kalihim, he defended the agriculture sector. Ang problema, mas napakinggan po talaga yung mga economic managers. Unfortunately, again, ginamit ang scapegoat ng ating mga local producers para may masisi sa sinasabi nilang inflation at kailangan pababayin ng presyo. Pero gaya nga po sa report niya, no, hindi bumababa. Tumataas pa ang mga presyo ng ating mga pangunahing bilihin tulad ng bigas, baboy, manok. Ayan po, pagkatapos sa pag-uusap nyo with Secretary Chu Laurel, mag-usap ulit po tayo dito sa Final Word para malaman po natin kung ano talaga ang desisyon ng ating gobyerno tungkol dun po sa taripa. Maraming salamat po for joining us, SINAG Executive Director Jason Cainglet.